Magandang umaga po sa inyong lahat. Sama po natin sa ating pananalangin ang mga naghandog ng misa. Pasasalamat ni na MME Connections, Mr. and Mrs. Pasha, Mr. and Mrs. Obet and Marian Maliksi and family, Mrs. Seni Rocofort Alcantara and family, Lipa Laundry House, Francisco and De Jesus family, Jesus and Marcy Medina, Evelyn Lezaga Candelario and family, Elizabeth De Jesus and family, and Vihandre Francisco family, Etot and Marika Punitan and family, Che Kapunitan and Bani Magkinis, Rose Kapunitan Manaksa and family, Kira Marie Faith Ven Viaje, Teresita P. Benito, Erleo Andrea Marie Buen Viaje, Flora E. de Guzman and family, Josel Makasaet, Virginia Basas, Caldo and Lirio family, Reynaldo and Amelia Bautista, Pablito and Emelda Balmes, Mr. and Mrs. Arcadia Dante and Rich Daniel Toralba, Divine Fresnido and family, Pablito and Bing Libwit and family, Bert Montero, Mr. and Mrs. Ronnie and Josie Malihan and family, Estelita Makasaet, Malunay and Caldo family, Charlene Zalazar, Saulog and Montablan family, Benko family, Normita Oyales Izagani Catedral and family, Sonet Gonzalez, Marie Astrid Escobar and family, Ronald and Sybel Pinpin, Zoe Delaat, Josel Makasaet, mga natatanging kahilingan ni na Margie Carol Staff Sir Niles Brace, Elizabeth Encinas, Esther Makatangay, Emma Makatangay, Janice Jobel Gallego, Ronaldo and Celeste Punsalan, Robert Angelo Candelario and Dr. Rudolph Angelo Lezaga Candelario, Dr. Virgilio Lezaga, Pedro Lezaga, Lezaga and Candelario family, Emma Dinglasan and family, Etot Marika Punitan and family, Che Kapunitan and Bani Magkinis, Rose Kapunitan, Manaksa and family, Lovelin Meshinuevo, Michelle Ang and family and Pamela, Lucio To family, Jania Comia and family, Genova Production, Marketing Joanna Lin, Gitaykon Logistics Corporation, Jeyo Food Services Incorporated, Jeyo Fuel Corporation, Attorney Carlo Navarro and family, Violi Navarro and family, Linda Kimo, Kira Marie Faith Ben Viaje, Teresita P. Benito, Leo, Andrea Marie Buen Viaje, Katrina Casulia, Sherilyn Clemente and Zoe Delaat, Mr. and Mrs. Arcaida, Dante and Rich Daniel Toralba, Regina Marie Reyes, Chester Ivan Luna and Dr. Judith Chelsea Luna, Agatha Colleen Calios Latosa, Gabriela Dacanay, Evelyn Ramirez and family, Cerila Borbon, Rosauro and Clarice Borbon, Rose Ann Baryon, Jessica Barcelona, Almea Witzcole, Gia, Joel Alili and Mary Melissa Alili, Tandang Kutyo Tanay Project, para sa kagalingan ni na Manuel Monaale Sr., Hans Allen Dinglasan, Maria Evelyn Dinglasan, Jembo Tuando, Ruby Angelique Lezaga Candelario, Teresita P. Benito, Roniel Dian Aguila, Celi Karimpong, Julian Andrew Bernardo, John Lawrence Bernardo, Camille de Guzman, Gerardo Francisco, Delia Francisco Gerardo Francisco, Reynaldo Francisco, Estrella de Jesus, Jacob Ethan Primero, Norma de los Reyes, Lervin Louis Medina, Marianita Alcantara, Blisilda Llamas, Marian Ruth Welts, Marina Castillo, Estela de Macuja, Andre Benco, Chodora Makalintal, Dan Gonzales, Zoe De Laat, Anthony Ocampo, para din sa agarang pagaling ni Nadelia Colaste, Julian Bernardo, Camille Guzman, John Lawrence Bernardo, Henry Suasilio Hermilo, Peralta Victoria Peralta and Marino Chonco, Jacob Ethan Primero, Aileen Monzanto, Arferni Chris Miraflor Bangis, Kenneth Ocampo,
Napoleon Nieto, para sa kaarawan ni Jose Michael Masangkay, DJ Simon, Riza Gianel de Ocampo, Adea Dinglasan, Leslie Justin Esperos, Bernice Gonzalez, Adea Dinglasan, Matthew Stanek, Jan Joseph Albon, Kieran Kingstone Hernandez, Ruel Kianso, Francine Pia Ocampo, para sa mga yumao nating kapatid na sina Father Ezekiel de Maculangan, Father Platon Tolentino, Mrs. Freddy Consunhi, Dr. Karen Gonzaga, Ernesto Gonzaga, Adelaida Gonzaga, Bienvenido Gonzaga, Jose Malolos, Atanasio Malipol, Bienvenido and Conchita Villegas, and Melanio Sanchez, Antonio Dinglasan, Estela Dinglasan, Mariano Dinglasan, Beatrice Gutierrez, Jeff Gutierrez, and Edith Comia Kenneth Cooper, Joan Cooper, Emalina Mendoza, Isabelito Sanchez, Crispina Bautista, Leticia Onghoko, Renato Federico, Ethan Jacob Hernandez, Cynthia Raqueño Monzon, Agapito and Marites Salamenya, Marcus Hermenigildo Estelita, Raul de Guzman, Raul Roberto de Guzman, Genoveva Lee Juanito Elena Monica, Joan Bernardo, Ligaya Francisco, Maximiliano Francisco, Percival Francisco, Jerwin Francisco, Maria Bernadette Francisco, Carlito Malihan and Menandro Palma, Marnie Enriquez, John Christy de la Rosa, Thomas Vincent Castillo, Maximo Makasait and Marlene Molino, Rodolfo Gonzaga Sr., Conrado Cabillas and Renato Gabong, Rufino Constancia Isabelo Ludivina Veneracion, Rio Grace and Erica de los Reyes, Jose Magallanes, Felix Catalino Teresita, Mercedes Pavis, at isama na rin po natin sa ating pananalangin ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panatilihin po natin ang katahimikan at diwa ng pananalangin bilang paghahanda sa banal na misa. Teach us, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very eyes of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial. And if we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on our
Son, obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very eyes of Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay tayo sa pambungad na awit. Ako'y kawan ng Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko inyong pawid, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoon nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ating ialay din ang banal na paghahaing ito para ho sa ating mga natatanging intensyon o kahilingan, mga tao na nais nating ipanalangin para sa lahat ng mga may sakit o karamdaman at sa kanila'y nag-aalaga o naglilingkod, para sa lahat ng mga frontliners, para sa ating bansa, sa ating mundo dahil sa pandemya na ating pinagdadaanan, at para sa lahat ng mga OFWs. Mga kapatid, hilingin natin ang biyaya ng Panginoon para ho sa lahat ng ito. Ngayon naman ay ating aaminin ang ating mga nagawang kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa upang tayo rin ay maging marapat gumanap sa banal na paghahaing ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos at ang pagkabuhay ng aming mananubos ay may pagdiwang naming mataos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises,
Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila, iyon ang Diyos na nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila sa iyo ko pamumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inalis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelitay inalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila ay pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak ng paglipol sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis ninyong gintong baka. Matapos mahugis ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na iyong ginawa doon sa Ehipto'y kagilagilalas. Sa lupay iyon ang ginawa niya ay tunay na himala. Sa dagat na tambo, iyong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan siya at hindi natuloy ang yaong kapasayahan na lipulin sila. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang. Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman. Ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpatotoo tungkol sa akin at totoo ang kanyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit pa o higit sa patotoo ni Juan, ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama. At siya ko namang ginaganap. Iyan ang nagpapatotoo na ako ay sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Kailan may hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak,
sa inyong puso ang kanyang salita. Sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang mga kautusan sa paniniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao. Ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo ay ang parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa iisang Diyos. Paano kayong makakapaniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyong si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi ninyo pinaniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. sa inyo pong lahat na naririto po sa parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio, sa lahat din po ng sumusubaybay po sa ating Facebook Live o FB page, at sa lahat din po ng nakikinig po sa 95.9 Radyo Totoo, ang radio station po ng Archdiocese ng Lipa. Isang magandang umaga ho sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. Okay po. Para po sa ating pagdinilay. Una, patotohanan. Patotohanan. Pagpapatotoo. Sa mabuting balita, napakinggan po natin na si Juan Bautista ay nagpatotoo tungkol kay Jesus. Bukod doon, kaya nga itong sabi, nagpasugo kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon at kayo sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit na patotoo ni Juan. Ang pagparito ni Juan ay hindi po para sa kanyang sarili. Si Juan Bautista po ito. No? Ang pinatotohanan ni Juan Bautista ay para kay Jesus. Ang ipinakilala niya ay si Jesus. Nagpatotoo siya tungkol kay Jesus. Sabi ni Juan, hindi ako ang sikat, hindi ako ang bida. Ibig sabihin, siya'y naging saksi, sumaksing nagpatotoo para kay Jesus. At hindi lamang yan, bukod kay Juan, ang sabi pa ni Jesus sa mabuting balita, ang amang nagsugo sa akin ay nagpatotoo rin tungkol sa akin. Ang Diyos Ama, nagpatotoo tungkol sa anak, sa kanyang anak na si Jesus. So simple lamang po, mga minamahal na mga kapatid, ang unang aral para sa ating unang pagdinilay. Si Juan, ang ama, nagpatotoo tungkol kay Jesus. Hindi ba't yun din ang paalala sa atin na tayo rin nawa ay magpatotoo
magpatotoo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Minsan sa karanasan ng tao, sinasabi natin, yan, maganda itong unit na ito, halimbawa itong cellphone na ito magaling itong gamot na ito effective itong mga bagay na ito. Pinatutuhanan natin. Sabi natin, ang galing niyan. Diba? Pero sana hindi lang sa mga bagay na yon. Sana rin naman pagdating tungkol kay Jesus, pagdating tungkol sa ating pananampalataya, pagdating tungkol sa mabuting balita, ay maging instrumento ka rin ng ating Panginoon para magpatotoo tungkol kay Jesus. Inilalatag natin ang patotoo natin sa ibang bagay. Ipinangangalandakan natin ang patotoo sa ibang bagay. Pero yung ipangalandakan at ikalat natin ang pagpapatotoo natin tungkol kay Jesus, sana naman mapagsumikatan natin ipakita. In your own little ways, please, iyong ipadama sa iyong asawa, iyong ipadama sa iyong mga anak, iyong ipadama sa ibang tao, iyong ipadama sa mga tao na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, na ikaw ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus. Sapagkat kung ikaw ay nagpapatotoo tungkol kay Jesus, ikaw ay nagpapatotoo tungkol sa kabutihan. Ay kaya pala kabait ng aking inay, ay kaya pala kabait ng aking tatay, ay kaya pala kabait-bait ng aking mga anak, ay kaya pala kahusay-husay, kagaling-galing ng taong ari. Ay dahil siya'y nagpapatotoo tungkol sa Panginoon. Kaya, ang unang bagay, pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Hindi na lamang si Juan Bautista, hindi na lamang ang Diyos Ama. Sana, ikaw din, sana tayo rin. Pangalawa, ito po, isang magandang sinabi ni Jesus. Pabigat-bigat po ito. Bakit? Sabi niya, walang pitak sa inyong mga puso ang kanyang salita. Walang pitak sa inyong puso ang kanyang salita. Pag sinabi po nating pitak, ay di pagpalagay nating isang lugar sa ating puso. Usually ho yung cabinet, may mga pitak ho yan. May lagayan. So mga kapatid, sa pagkakataong ito, meron bang pitak sa iyong puso ang salita ng Diyos? Meron bang pitak sa iyong puso si Jesus? Sana po yung iyong pagsimba ngayon, yung pagpunta mo dito sa parokya at pambansang dambana ng Santa Padre Pio, galing ka pa sa malayo. Sana po yung inyong pakikinig ng misang ito through radio at panunood through FB Live. Sana po ay not just for the sake ng makasimba, pero sana'y sa mas malalim na ito'y pagpapahayag na ginagawa mo ito dahil ang misa ay may pitak sa iyong puso. May lugar sa iyong buhay. May lugar sa iyong pagkatao. Alam ninyo, kung ikaw ay nagdadasal,
Yon ay pagpapakita na merong pitak sa iyong buhay ang Diyos. Kasi nagbibigay ka ng oras sa Diyos. Pag ikaw ay nagsisimba ng tuga, pag nagsisimba ka ng malalim, yung hindi kakaupo mo pa lamang ikaw ay tutulog, yung hindi kalat ang hanggat maaari, yung hindi ikaw ay kung ano-ano agad iniisip, kundi ikaw ay nagsusumikap na mag-concentrate sa banal na gawaing ito, alam po ninyo, kapag gano'n ang ginagawa ng isang tao, no, ay iyon ay pagpapakita na talagang may pitak sa kanyang buhay ang Eukaristiya. At kung may pitak sa iyong buhay o sa iyong puso ang Eukaristiya, ikaw, sa iyong buhay, may pitak si Jesus. Bakit? Kasi ang Eukaristiya, si Jesus. Kaya mga kapatid, sa padalawang bagay, sa pitak ng iyong puso, sino ang naririyan? Sana'y hindi lamang ang mga bagay na gusto natin. Sana'y hindi ang mga pinagkakaabalahan natin. Sana'y may bahagi sa pitak ng ating puso ang salita ng Diyos, si Jesus, ang Panginoon. Naalala ko yung sinabi ni Mother Teresa of Calcutta. Tayo daw po ay hindi huhusgahan ng Diyos, hindi ho sa dami ng ating ginawa sa mundong ito. Ang titingnan daw po ng Diyos ay kung gaano kadaming pagmamahal ang ating ibinigay sa ating mga ginawa. Kaganda. Ang titingnan ng Diyos ay hindi sa dami ng ating ginawa. Ang titingnan ng Diyos ay kung gaano kadaming pagmamahal ang iyong ibinuhos sa iyong ginawa. Mga kapatid, kung gusto nating makapagbuhos ng pagmamahal sa ating ginagawa, magkaroon sana ng pitak sa puso natin ang Diyos. At kung gagawin natin iyon, hindi rin po ako magtataka. Kayang-kaya mo na magpatotoo ng tungkol kay Jesus. Bakit? Kasi may lugar siya sa buhay mo. Kasi may lugar siya sa puso mo. Kapag ka hindi mo ginawa ang padalawang bagay, hindi ako magtataka. Maaari kang gumawa ng gumawa, pero walang pagmamahal. Pag hindi mo ginawa ang padalawang bagay, hindi ako magtataka. Baka hindi mo rin magawa na magpatotoo tungkol sa ating Panginoon. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa banal na misang ito, manikluhod po tayo sa Diyos para muling sariwain ang ating pagmamahal sa Kanya at mailagay siya sa pitak ng ating puso upang tayo'y makapagpatotoo tungkol sa pagmamahal, makapagpatotoo tungkol kay Jesus. Dalawang bagay, pagpapatotoo tungkol kay Jesus. Pangalawa, pitak sa iyong puso. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng mga alay na ito, kami nawa ay dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamayas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, manalang iyong pangalan, manalang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po makaluluhod, ay manatiling nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, tinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco, naming Papa, ni Gilbert, naming Obispo, at lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Kaysa ng San Jose na kanyang esposo. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal.
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sama-sama po tayong tatawag sa Ama sa pamamagitan ng panalangin na sa atin ay itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbigayan ho kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan ho sa inyong lahat. Kordero ng Diyos. Na nagkordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo po sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ho si Jesus, ang sa atin ho ay nagpapaalaala. Magsumikap tayo na magkaroon ng lugar
titak sa ating puso ang ating Panginoon upang tayo ay makapagsumikap din na makapagpatotoo tungkol kay Jesus sa Kanya. Makapagpatotoo tungkol sa kabutihan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magpapahayag tayo ng pananampalataya sa katawan ni Kristo na ating tatanggapin sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagsagot ng amen. Hindi na individual ang pagsagot ng amen. ang katawan ni Kristo. Amen. Isaalang-alang po ang tamang pananamit bilang paggalang sa banal na komunyon. Para sa mga tatanggap ng komunyon sa pamamagitan ng kamay, siguraduhin ang kaliwang kamay nasa ibabaw ng kanang kamay, ang magkapatong na kamay nasa tapat ng dibdib. Matapos may patong katawan ni Kristo sa ibabaw ng kaliwang kamay, kukunin ng kanang kamay ang komunyon para isubo sa bibig habang nasa harapan pa ng ministro. Ang sasagawang second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid ko nga at natanto sa kasulatan ng turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa aming sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budhi ngayon ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan.
Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para po sa nasa kanilang tahanan na hindi makatatanggap ng komunyon sa parang sakramental, atin pong darasalin ng panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang sarili para sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo na makabagong milenyo, ikaw ay aming kaibigan, tagapagaliw ng aming kaluluwa, at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan, sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao, at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo'y aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa, upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen, upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming pinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami pamagitan sa makapangyarihang Diyos, upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Tahimik po nating hilingin ang mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinlang at kasamaan ng mundong ito, at higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon, upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tuwing Sabado po ay may healing mass at healing liturgy sa ganap na ika-9 ng umaga. At pagkatapos po ng banal na misa ay magkakaroon ng nobena para sa karangalan ni San Jose. Ang atin pong parokya at pambansang dambana ay naglulungsad ng Scholar ni Pio para po sa mga nagnanais na tumulong sa programang ito para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa may pamisahan o sa opisina ng ating parokya. Atin pong isasagawa ang blessing of religious articles upang mapanatili ang physical distancing. Hindi na po iikot ang pari upang magwisik ng holy water. Mula sa altar ay dadasalin ang prayer of blessings at ang pagwiwisik ng holy water. Ngayon po ay inyong ilabas, hawakan po yung pong mga bagay, kasangkapan o religious articles na gusto po ninyong pabasbasan. Panalangin. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal at simula ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga kasangkapang ito na nagpapaalaala ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat ng dumulog at maging lumapit, mag-ingat sa mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo pong lahat ay patuloy na pagpalain at ingatan ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naihandog na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kapwa nating ialay ating sariling kamay at bigyan natin ng buhay itong pag-ibig na tunay.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Kristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumasakop sa amin. Pinagsisihan namin masakit sa tanang loob namin ang dilang pagkakasala namin sa iyo. Ikaw nga ang Diyos namin, Panginoon namin at Ama namin. Iniibig namin lalo sa lahat. Nagtitika kami matibay na di na muli magkasala sa iyo. Lalayuan namin at pangingilagan ng babaeng ang balang makaduduwag ng loob namin sa masama at nakalibat ng dating sakit ng kaluluwa namin at nagtitika naman kaming magkukumpisa ng di ng kasalanan namin. Umaasa kaming patatawarin mo rin ang alang-alang sa mahal na pasyon mo at pagkamatay mo sa krus dahilan sa amin. Amen. Amen. Panalangin sa araw-araw. San Jose, nagtrabaho ka bilang karpintero ng Nazaret. Kalooban ng Diyos na ikaw at ang iyong anak na si Jesus ay magkasama sa marangal na gawaing ito. Ikaw ay isang mabuting halimbawa para sa mga manggagawa. San Jose, pinasasalamatan ko ang Diyos sa pinagkaloob niyang pribilehiyong makasama si Jesus sa paghahanap buhay. Tanda ng iyong pasasalamat sa Diyos. Basbasan mo ang lahat ng aking mga gawain, malaki man o maliit. Nawa ito ay naayon sa kalooban ng Diyos. Tulungan mo ako makisa ng may pananalig at pagpapakumbaba sa mga adhikain at proyektong nilalayong palaganapin ang kaharian ng Diyos. Iniaalay ko sa bawat misa ang aking mga gawain at hangarin sa buhay bilang tanda ng aking paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanan at sa inaasam-asam kong makamit nawa ang kaluwalhatian sa langit. Jose, anak ni David at esposo ni Maria, dinarangal ka namin, tagapagpangalaga ng tagapagligtas at sinasamba namin ang batang pinangalanan mong Jesus. O San Jose, pintakasi ng simbahang katolika, ipanalangin mo kami na katulad mo ay lubusang makapamuhay na ayon sa kagustuhan ng ating tagapagligtas. Panalangin kay San Jose. Pinupuri ka namin mabuting tagapagbantay ng manunubos at kabiyak ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo'y buong pusong inahabilin ng Ama ang kanyang nag-iisang anak. Sa iyo, si Maria ay buong nagtiwala, katulad mong tao. Si Kristo ay naging taong totoo. O pinagpalang San Jose, sa amin man ay maging ama, kanamin at gabay sa landas na buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tatag, ipagsagalan mo kami laban sa lahat ng kasamaan. Amen. Ikasyam na araw, paglayo sa aliw at tukso ng mundo, ang buhay ni San Jose ay nakatuon sa diwa at pagmamahal sa makalangit na bagay. Hindi siya nagpapadala sa aliw at tukso ng sanlibutan. Mahal niya ang kanyang karukhaan. Hindi nagangad ng papuri ng kanyang kapwa. Ibinuhos niya ang kanyang isip at lakas sa pag-aalaga, pagbuhay, pagtatanggol kay Jesus at kay Maria. O banal na San Jose, tulungan mo akong lalong maunawaan ang kagalingan sa pagiging dukha. Huwag akong magangad ng kayamanan sapagkat mahal ng Diyos ang mga may pusong wagas at dalisay na sa may dukha lamang matatagpuan. Amen. Amen. Banggitin ang tanging kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, mahal na patrong San Jose. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
Litania kay Poong San Jose, Panginoon, kawaan mo Kaawaan kami. mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, Maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubo sa sanlibutan, Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, Maawa ka sa amin. Banal na Santatlos na iisang Diyos, Maawa ka sa amin. Santa Maria, Ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. Buning Anak ni David, Panalangin mo kami. Tanglaw ng mga patriarka, Panalangin mo kami. kabiyak ng puso ng Ina ng Diyos, Panalangin mo kami. kalinis-linisang tagapagpangalaga ng mahal na Birhen, Panalangin mo kami. inaring Ama ng Anak ng Diyos, Panalangin mo kami. mapagkalingang tagapagpangalaga ni Kristo, Panalangin mo kami. puno ng banal na mag-anak, Panalangin mo kami. kabanal-banalang Jose, Panalangin mo kami. kalinis-linisang San Jose, Panalangin mo kami. mahinahong San Jose, Panalangin mo kami. magiting na San Jose, Panalangin mo kami. pinakamasunuring San Jose, Ipanalangin mo kami. pinakamatapat na San Jose, Ipanalangin mo kami. salamin ng katiyagaan, Panalangin mo kami. maibigin sa karukhaan, Ipanalangin mo kami. uliran ng mga manggagawa, Ipanalangin mo kami. karangalan ng buhay mag-anak, Panalangin mo kami. tagapagpangalaga ng mga berhen, Panalangin mo kami. haligi ng mga angkan, Ipanalangin mo kami. aliw na namimigati, Panalangin mo kami. pag-asa na may mga sakit, Ipanalangin mo kami. pintakasin ng mga naghihingalo, Ipanalangin mo kami. sindak ng mga demonyo, Ipanalangin mo kami. tagapagtanggol ng banal na simbahan, Panalangin mo kami. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Patawarin mo po kami, Panginoon. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Pakapakinggan mo kami, Panginoon. kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, Maawa ka po sa amin. ginawa siya Panginoon ng kanyang tahanan, At ipinamahala ng lahat niyang ari-arian. ipanalangin mo kami, mahal na San Jose, Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. manalangin tayo. Panginoong Diyos, ayon sa iyong di matatawarang karunungan at pagpapasya ay hinirang mo ang pinagpalang San Jose na maging kabiyak ng puso ng iyong kabanal-banalang ina. Hinihiling namin na ipagkaloob mo siya ay maging aming tagapanalangin sa langit. Yamang iginagalang namin siya bilang tagapagtanggol dito sa lupa. Ayon na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Sa iyo'y maluwalhating San Jose. Sa iyo'y maluwalhating San Jose, nagsasakdal kami sa aming mga kapighatian at pagkahingi namin ng saklolo sa iyong kabanal-banalang esposa, idinadalangin din namin ang iyong saklolo taglayin ang buong pananalig, alang-alang sa dalisay na pag-ibig na ipinakita mo sa kalinis-linisang Birheng Maria, Ina ng Diyos, at sa pagsintang ama ng niyakap mo sa banal na sanggol na si Jesus, ay sinasamo namin ang iyong ng lubos na kapakumbabaan ng loob, na ilingap mo ang mga mata mong maawain sa manang kinamtan ni Jesucristo ng kanyang mahalagang dugo, at ampunin mo ang aming mga kailangan ng iyong tulong at kapangyarihan. O lubang maingat na tagapagtangkilik ng mag-ina ni Jesus, ampunin mo ang hirang nalipin ni Jesucristo, ilayo mo sa amin ang tanang karungisan ng maling aral o masamang ugali, o makapangyayari't maawing pintakasi. Tulungan mo kami buhat sa langit sa pakikilaban namin sa demonyo. Ipagtanggol mo ngayon ang Santa Iglesia ng Diyos sa kalupitan sa mga silo ng kanyang mga kaaway at sa dilang hilahin. Gaya ng pagliligtas mo noong unang araw sa mahal na sanggol na si Jesus sa panganib sa kinalagyan ng kanyang buhay, at kupkupin mo naman ang kaming lahat ng lagi mong saklolo, upang sa pamamagitan ng iyong pag-aampon at tulad ng iyo ay matuto rin kaming mabuhay at mamatay sa kabanalan at makamtan namin ang kapalarang walang hanggan sa langit. Siya nawa. O San Jose, ang masaturing ni Jesucristo at tunay na esposo ng Birheng Maria, Ipanalangin mo kami at ang mga naghihingalo sa araw at sa gabing ito. panalangin ng pamilya kay San Jose. O mahal naming San Jose, hinirang ka ng Diyos Ama na maging tagapagpangalaga sa kaiisa niyang anak. Iniluklok ka sa karangalang maging ama ni Jesus dito sa lupa. Naging banal na kanlungan ka ng hiwaga ng Birheng Maria at ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Ikaw na minahal ni Maria bilang kabiyak, ikaw na minahal ni Jesus bilang ama. Naging matapat at maingat ka sa pagkalinga sa banal na pamilya ng Nazaret
Arugain mo sana ang aming pamilya, iadya mo kami sa kapalaluan at kanlungan ng iyong kababaang loob. Kalinisan at tahimik na paglilingkod, idalangin mong lubusan naming ialay aming buong sarili sa paglilingkod ayon sa limbawang ipinakita mo sa amin. Turuan mo kami magmahal sa katahimikan at ilapit mo kami kay Jesus at kay Maria. O butihing San Jose, ipanalangin mo lahat ng pamilya, mga manggagawa at mga mahihirap. Arugain at patnubayan mo sila sa matuwid na landas patungo sa Diyos. Turuan mo silang mahalin ang kanilang mga gawain at pahalagahan ang payak na pamumuhay. Ilayo mo sila sa tukso ng karangyaan, pag-iimbot sa kayamanan, mga bisyo at masasamang hangaring sumisira sa dangal ng sangkatauhan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Dalangin pangwakas sa bawat araw. O dakilang patriarka, San Jose, malinis na kaisang-isang puso ng Birheng Kalinis-linisan at inaring ama ng anak ng Diyos, kami ay lumalagay sa ilalim ng iyong tanging pag-aampon sa lahat ng oras ng kamatayan, sa paraan din naman kung papaano iyong pinapatnubayan at inampon ng batang si Jesus sa kanyang kabataan. Kami din naman ang iyong patnubayan at apunin upang kami kailanman ay hindi masinay sa landas na kabutihan. Paging dapatin mo nawa na sa bawat araw ng aming buhay, kami ay maging tapat na panunuparan ng mga aming katungkulan ng pagkabinyagan. Magalangin mo nawa ang aming tamuhin ang biyaya na ikaw ay aming matularan at matupad namin ang natutunan mong tuparin ang lubhang kahanga-hanga, manalangin at gumawa, upang sa ganitong paraan ay maparaan namin ang lahat ng mga araw at sandali ng aming buhay sa gayang kabanal at nang kami ay maging dapat sa gantimpala sa buhay na walang hanggan. Ngunit ang higit sa lahat na dahil dyan, kami ay lumalagay sa ilalim ng iyong pagkakandili, ay ang papalad na sandali ng aming pagpanaw. Makamtan nawa namin sa pamagitan mo, o dakilang patriarka, ang biyaya na mamatay sa mga bisig ni Jesus. Kagaya ng iyong sinapit nung ikaw ay pumanaw, ilayo mo nawa sa amin ang sandaling mapanganib na yaon. Nawa ang mga huling salita na mamumutawi sa aming mga labi sa oras ng kamatayan ay Jesus, Maria at Jose. Siya nawa. Memorare kay San Jose. Alalahanin mo kalinis-linisang kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria at ang aking dakilang tagapagtanggol. O San Jose na walang lumapit sa iyong pangangalaga o humingi sa iyo ng tulong na nabigong magkamit ng biyaya. Dumudulog ako taglay ang kabanal-banalang loob hanggang nagtitiwala sa iyong kabutihan. O Ama na sa turing naman lubos, naway ang aking mga kahilingan ay huwag mo naman sanang tanggihan. Bagkus amang ito ay iyong tanggapin. Amen. Naway lagi manatili sa atin ang tulong ng Diyos. Amen. Sumalangit nawa ang kaluluwa ng mga tapat na yumao sa tulong ng awa ng Diyos. Amen. At bumuhos nawa at laging manatili sa atin ang pagpapapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.